Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, high-powered firearms na recover sa operasyon ng 48IB sa Caraga Region. Maayos at ligtas na pagpapatupad ng seguridad sa SONA 2025 tututukan ng PNP. Civil Disturbance Management o CDM competition ng NCRPO ginanap. 50 pesos dagdag sahod sa Metro Manila epektibo ngayong araw, Hulyo 18. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang high-powered firearms at iba pang kagamitan ng Communist Terrorist Group o CTG ang matagumpay na diskubre ng 48 Infantry Battalion o 48IB sa isang operasyon noong Hulyo 16, 2025 sa liblib na bahagi ng Caraga Region. Sa tulong ng isang dating rebelde, na-recover ang mga nakatagong armas sa isinagawang pinagsanib na operasyon ng 48IB, 29IB at iba pang unit ng Philippine Army sa ilalim ng 901st Infantry Brigade. Ayon kay Lieutenant Colonel Kenny Ray C. Tizon, commanding officer ng 48IB, bunga ito ng patuloy na kooperasyon ng mga dating kasapi ng CTG na bumabalik loob sa pamahalaan. Anya, ang makatao at maayos na pagtrato ng mga sundalo sa mga sumukong rebelde ang nagiging susi sa pagtaas ng tiwala ng mga ito sa gobyerno. Dagdag pa ni Lieutenant Colonel Tizon, ang kooperasyon ng mga dating rebelde ay mahalagang susi sa pagwawakas ng insurhensiya at sa pag-abot ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Bilang bahagi ng paghahanda para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinagawa ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang Civil Disturbance Management o CDM Competition 2025 noong Hulyo 17 sa Bagong Diwa, Taguig City. Pinangunahan ito ni NCRPO Chief Police Major General Anthony A. Aberin at dinaluhan ni PNP Chief Police General Nicolas D. Torre III na binigyang diin ang kahalagahan ng teamwork, disiplina, maximum tolerance at de-escalation strategies sa pagharap sa mga pampublikong pagtitipon. Layunin ng paligsahan na suriin at paigtingin ang operational readiness, interagency coordination at kakayahan ng mga unit sa pamamahala ng civil disturbances sa mapayapang paraan. Pinarangalan bilang kampyon ang Regional Mobile Force Battalion habang first runner-up ang Southern Police District at second runner-up ang Eastern Police District. Ipinakita ng aktibidad ang seryosong pagtutok ng NCRPO sa maayos at ligtas na pagpapatupad ng seguridad sa SONA 2025. Epektibo na ngayong Hulyo 18 ang 50 pesos aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa bisa ng Wage Order Number NCR-26, tataas sa 695 pesos ang daily wage ng non-agriculture workers mula sa dating 645 pesos. Samantala magiging 658 pesos na ang arawang sahod ng mga nasa agrikultura, retail service na may 15 empleyado pababa at manufacturing firms na may mas mababa sa 10 manggagawa. Tinatayang 1.2 milyong manggagawa ang makikinabang sa aumentong inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board noong Hunyo 30. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.